Senator Judge Erwin Tulfo, you have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Sa ating pong testigo, kahapon po nabanggit ho ninyo na meron na po kayong persons of interest na umano'y kinausap na po ng VP Vice President Sara Duterte para patayin umano ang Pangulo, First Lady at former Speaker of the House. Ang tanong ko po, paano pala ho ninyo ito natalisod o natunto ng impormasyong ito? Gayong sa kanya pong press con, wala naman pong siyang sinabi kung sino mga taong ito. Sinabi niya lang na may kinausap na ho siya. How did you find out? Ganito po yan, sa lahat naman po ng kaso na hinahawakan po ng National Bureau of Investigation para po maging successful yung aming pag-iimbestiga, ay nagre-rely po kami sa iba't ibang intelligence report. Yun nga po, may tinatawag tayong open source intel, human intelligence, and we also use tools to monitor things. At nag-trim down po tayo niyan, tinitingnan po natin hanggang dumating tayo dun sa punto na mayroon pong resolusyon yung ating pong kasong tinitingnan. With regards to po sa persons of interest, yung prosesong din yan po ang atin pong sinundan. Okay. Without mentioning po kung sino itong mga tao na ito or yung pagkakilala nila, kung nasaan sila, maaari po ba ninyong bigyan kami ng ideya itong mga persons of interest na ito? Kung ano po talaga ang trabaho nila, kung sila po ba talaga yung mga hitman o mga gun for hire o riding in tandem, ano ho ang klaseng trabaho meron itong mga ito? Well, siguro po, ganito, although I cannot reveal so much and the identity, but going to the process na sinasabi ko nga po, so we're using informants. May mga sinusundan po tayo. Ang una-una ating pong tinignan dyan, yun nga pong sinabi na kumausap ng papatay. At yung pong papatay ay pumayag na. So, ano pong ginawa natin dito? Tinignan na natin kung saan spear po papasok, sino ba yung pwede, saan ba pwedeng nanggaling yon? Hindi kagad sino, saan po ba pwede nanggaling yon? At lumalabas po rito, alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection, yung network po. Alam naman natin na siya'y Vice Presidente at ang dating Pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin, nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon, marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Nandiyan din po, binanggit ko yung Vice President Sara sa security group at yung pong mga double death squad. So tinignan po natin at tinignan by process of elimination yung mga tao po na maaaring dun nang galing or maaaring nakakaalam. And by process of elimination, nag-start po kami maraming individuals hanggang sa matrim down po namin ng matrim down hanggang sa ngayon. Kaya sinabi ko po kahapon sa kagalang-galang sa katanungan ng ating Senate President po, gaano ba katagal pa to? And I said, we have great progress. Dahil nagsimula po kami sa marami ngayon na trim down na po namin sa iilan na personalidad po. Okay, panghuli ang pangalawa sa huling katanungan ko po, Ginoong Testigo, ay ito pong threat na ito po hanggang ngayon ay continuing threat po ito or pwedeng i-execute anytime ng mga sinasabi ninyong persons of interest? Yun na po yung ating pong pangamba na nakikita. Because hindi po natin nakukuha. Sigurado po tayo na may kinausap at pumayag, subalit yung pagkakakilanlan ng taong kinausap ay hindi pa rin po natin nakukuha. So ibig sabihin po, yung threat po na ito sa Pangulo is a continuing and active threat po and serious. So yun po yung gusto nating i-address dito. Panguling katanungan na lamang, Mr. Witness, naimpormahan na po ba ang Pangulo at ang kanyang PSG para alam ho nilang kanilang gagawin at hindi po sila malingat sa kanilang seguridad? Meron po kaming tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa ating sa palasyo po. I will not mention who exactly yung mga kausap po namin doon, but there's always continuing threat assessment po na ginagawa po kami. Thank you, Mr. Witness. Presiding Officer, thank you. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Lacson. Thereafter, we will recognize first, with the indulgence of Senator Judge Raffy Tulfo, the lead prosecutor for her manifestation. As I understand, she asked for time for a huddle to determine whether she will still conduct redirect. So, Senator Judge Lacson is recognized. You have 2 minutes, sir. Thank you, Sir Presiding Officer.
Follow-up lang ito doon sa mga points raised by Senator Judge Rafi Tulfo kahapon relating to three similar cases, Ronald Mas, Mayor Baste Duterte, saka BP Sara. Hindi ko na bibelabor yung Ronald Mas and Mayor Baste kasi aware naman ako doon sa Rule 113 Section 5, yung sa warrantless arrest, na hindi pwedeng apply. Nagkamali nga yung NBI kay Ronald Mas, kaya na-dismiss yung case, di po ba? But I'm more interested in the cases of Mayor Baste at saka kay BP Sara. Kasi almost similar yung kanilang mga sinabi, pero I'm just wondering why you did not investigate Mayor Baste, pero si Mayor Sara, hindi lang kayo nag-investigate, nag-repair pa kayo ng complaint sa DOJ, hindi po ba? Yun po yung amin pong ginawang investigasyon ay doon na po sa threat na sinasabi namin na pangkalawakan. Yung dito po kay Mayor Baste, kaya hindi po natin na inimbestigahan, isinasama po namin dito sa task force na ito to come out with the report eventually. But we have coordination also po with other agencies. Yes. So walang ongoing law enforcement investigation against Mayor Baste? Kasama po dito sa po namin sa special task force po. Yung bang special task force, and this was this was also raised by the presiding officer nung nasa lounge kami kanina, na-form ba ito in relation to or in reference to the case of Mayor Baste o kay Vice President Sara? Yung pong trigger point na nangyari dito ay yung pong kay Mayor Baste po. But prior to that, we are continually monitoring the threat. Kasama po sa aming pag-uusap yan. In fact, yung pong aming reporting ng records as early as nung nag-assume po ako ng February, mga first week pa lang po ng March, kasama na po sa reporting yung mga threat assessment. But nung napansin po namin na itong rage rally na to can escalate to a bigger threat to the national security, dun po namin ipinasok ito. So mas ang ginamit nyo yung kay Mayor Baste as an open source kesa sa mag-file kayo ng criminal complaint against Mayor Baste? Ganun po yung naging process namin dito. But eventually, we have an agreement within us that if we can establish that the elements for grave threat will be there, we will be contemplating also on filing a grave threat and inciting to sedition as well. Pero halos pareho Kaya iniisip ko, baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Halos pareho yung sinabi nila na maliwanag naman, bukod doon sa January 2026, na ulit pa ng April 12, di ba? Na sinabing Romanov, threat against the first family, nasundan pa ng pupugot, ang kailangan lang namin yung ulo. So pero kay Vice President, halos ganun din Pero bakit inimbestigahan nyo kay Vice President Sara at na-refer nyo na sa DOJ for PI, pero yung kay Mayor Baste parang unlevel, nasa law enforcement investigation pa rin? Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na theory po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. May request for additional time, Mr. Presiding Officer. Punta lang ko kay Las Cañas. Opo. Okay. Yung kay Las Cañas, ginamit nyo yung kanyang affidavit na sinabit sa ICC. Tama po. Parang pang-open source. Tama Not for po, sir. anything, di ba? Not for anything po. So yes, walang sir. evidentiary value ito? Yun po ay ang basehan namin, kaya po namin iprinisinta. Isa po sa naging basehan namin doon po sa, isa nga doon sa 5 standards po natin na pattern of violence po. Pero wala kayong intention na kung magpapile kayo ng kaso, isasubmit yung affidavit niya na sinabit sa ICC? As a matter of preference lang po for the purposes of establishing the pattern of violence. But to directly papanagutin po sa isang criminal or what, sa palagay ko po baka po hindi ito tatanggapin ng korte po. Yeah, kasi kung open source, hindi nga tatanggapin ng korte. Tama po. Kasi kung open source, kung nag-extend pa kayo, in-expand nyo yung open source information gathering, dapat sana nireview nyo rin yung aming committee hearing dito. No? Yung na-mention kanina ng defense, na initially, deny talaga si Arturo Las Cañas tungkol sa DDS, EJK, etc. Eventually, nag-retract siya talagang 180 degrees. No? Sinabi niya,
totoo yung EJK, hindi ba dapat part din yun ng open source information gathering ninyo? Tama po. Actually, nung binasa po namin yung affidavit, may isang paragraph doon na nagtukoy nga dyan na nag-testify as Binawi. Ang sinundan na po namin dito, at naalala ko po, meron kasing new report doon sa 24 oras after ng pre-trial po sa ICC. Nagkaroon po ng interview kay Las Canas kung saan sinasabi niya yung affidavit na ginawa niya na isinabit sa ICC, at nung kinukumpara po namin doon sa sinasabi niya, lumalabas na yun po. Pangatlo na po yun. So, Alam nyo, iba yung affidavit niya, yung kanyang testimony sa Public Order and Legal Drugs Committee, which as I said earlier, I chaired. No? Kaya alam ko yung familiar ako. Then after that, nag-retract siya. Talagang complete turnaround. Tama po. So I even consulted a retired justice na kaibigan ko, ano bang mas patimbang dito? Ang sabi niya, talagang jurisprudence, yung original na statement ang mananaig kesa doon sa parang binaligtad na statement, which I also agreed. Ang point ko lang is, bakit parang namili lang kayo ng open source? tiningnan po Kung namin. tinignan nyo yung sa ICC na sabit na pagkahaba-haba, sa akin nga po sinabi kanina, pangatlo na po yung magkaibang affidavits ni Arturo Las Cañas. May nauna, may pangalawa, pangatlo na po itong pinapakita sa screen kahapon. Tama po, and we are also aware dun sa pagbalibaligtad. But on the news that I was mentioning po, Your Honor, mismong sinabi niya, pipirmahan yung affidavit, at sinabi po niya, this is 186 pages. So nang tinitingnan po namin, yung statement na yan, tumugma. At pangalawa, it's been the subject already of an ICC. It's being used as an evidence. At least there is a legitimate court that looking into it, which it was considered na ibig sabihin, tinanggap po ng isang lehitimo na korte po. Yeah, I'm not trying to put you on this spot. I'm just trying to be fair, ano? Apo. Kasi gusto ko talagang maliwanagan para pagdating ng takdang oras, alam ko yung aking boto. Tama Maraming po. salamat po. Salamat Thank you, po. Senator Judge Lacson. Before the chair recognizes Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Aquino, and Senator Judge Padilla, chair will not... Sorry, I forgot about you, Senator Judge Pangilinan, before Senator Judge Bam. Chair would like to call on the lead prosecutor again. Thank you for the sequence. Thank you, Yes, Your Honor. what is the pleasure of the lead prosecutor? Shall you conduct redirect? Your Honor, the prosecution believes that we have sufficiently established that the threat to the President constitutes Objection, Your Honor. threat to the national Again, Your security. Honor, inconsistent. Counsel, you are once again reminded to kindly avoid Yes, Your Honor. conclusions of law. The question was simple, so I guess you will not conduct any further redirect. Nonetheless, Your Honor, there are some manifestations that I would like to make. As long as these are not conclusions of fact and law, Counsel, as Yes, you have Your been reminded and guided accordingly. You may proceed. It is the position, Your Honor, of the prosecution that we have established Objection, already. Your Honor. Again, this is a conclusion of fact and law, Your Honor. Counsel, the counsel for respondent is correct. I will give the same limitation to whatever manifestations he will make in this regard. Let me do it for you. I guess you're not conducting any redirect anymore because you're I have another satisfied manifestation, Your Honor. and you're contented with the testimony given by the witness you presented. What is your second manifestation? Nais ko Prosecutor? lamang pong liwanagin, Your Honor, kaugnay ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Ito po ay ipresenta ng prosecution bilang bahagi ng testimonya ng witness, kagaya na po ng sinabi ng presiding officer ng 3 ulit, pinayagang ipresenta ang affidavit ni Las Cañas bilang bahagi ng testimonya at bilang bahagi ng naging investigation ng Special Task Force ng National Bureau of Investigation. It was never claimed by the prosecution that this affidavit is notarized. Kailanman po ay hindi sinabi ng prosecution na notarized ang dokumentong ito. Ito po'y ipresenta bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi din ng investigation ng NBI. To conclude, Your Honor, Short rejoinder on that, Your Honor. The lead prosecutor is not yet finished. To conclude, Your Honor, the prosecution finds it
unnecessary. Objection, Your Honor. Same ground. Allow the lead prosecutor to finish. The prosecution finds it unnecessary to conduct redirect examination. Thank you, counsel. Duly noted. Do you still want a rejoinder, Just a counsel? short rejoinder on the Las Cañas Yes, issue. counsel. Again, Your Honor, according to the rules, an affidavit must be testified to and identified by the person or the author of that affidavit. And in this case, such was not done. So, and an additional manifestation, Your Honor, that considering that it is unsigned and unnotarized, the law considers it as a mere scrap of paper. That's just a manifestation. And Then let instead of letting this be an ongoing argument between both counsels, let the chair state. Your for Honor, the- may I just correct the manifestation No of the need, defense? counsel. Let the chair state for the fourth time. The affidavit of Las Cañas was not offered as an authentic document executed by the affiant. Only that it was part of the documents used by Director Matibag in his open source investigation, as also clarified for the fifth time, if I will count it, by Senator Judge Lacson, that it was only part of the investigation of the NBI through what is called an open source investigation. Again, to reiterate, not as proof that of its authenticity and the truth of the contents contained in the affidavit or document purporting to be executed by Las Cañas. And that it is signed, Your Honor. Let that be the end of it, counsels, if you may. And we can proceed to the interventions and interjections of senator judges. Forgive my inadvertence earlier. Chair will recognize in this order, in the order that they indicated to the chair, as pointed out by the clerk of court, Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Aquino, and Senator Judge Padilla as of now. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized for his interventions. You may proceed, sir, when you are ready. You have 2 minutes. Mr. Witness, kahapon naitanong ko sa inyo yung kaso ni Ronel Mas. Ngayon, tatanong ko sa inyo, pamilyar ho ba kayo sa kaso ni Ronald Kibuyen, Maria Catherine Seron, and Joe Mark Ebcay? Narinig ko po sila. Ano po yung pagkakarinig mo sa kaso? Sila po ay inaresto ng PNP, CIDG. Yung isa po sa, I think it's an Osamis dahil meron siyang nagsabi na patayin si dating Pangulong Duterte at nag-offer ng 100 million na reward. Yung naman pong ubayan sa Boracay ata, may offer din. I'm not mistaken, 150 million po yata na reward. So, itong tatlo po, sa pagkakalam niyo, ano mga trabaho nito? Yung isa po, construction worker, hindi ko po maalala yung isang. Yung isa ay unemployed college graduate. Ayun. So, the reason why I asked that, kasi tulad ni Ronel Mas, isang teacher, at itong tatlo, mga ordinary mamayan, i-compare natin dun sa ginawa ni VP Sara at saka ni Mayor Baste sa ating Pangulo, pagbabanta almost the same yung nangyari. So, kamay na bakal ang pinairal. Kapag mga ordinaryong mahirap na mamayan, ang pinapairal ninyo dyan sa law enforcement. Pero kapag makapangyarihan mga tao, you treat them with kids' gloves. Why is that? Respectfully po, Your Honor, unang-una, I cannot speak to the behavior of the law enforcement at that time. But I agree with you na yung pag-aresto po sa kanila is warrantless arrest. That's the reason why na-dismiss po lahat ng kaso na yon. Yung sa ngayon naman po, yung mga pangyayari na ito, we go to the case build up and file a case. Katulad po nung nangyari kay Vice Presidente, meron pong nakapending ngayon na kaso. At kung ito po ay may file sa korte, that is the time that the court will issue a warrant of arrest. So meron po tayong prosesong sinusunod po. Mali nga yung pagka-aresto, actually, warrantless arrest yung nangyari noon. Pero meron bang nag-utos why it was done by the law enforcement people at that time? And what's the difference between the law enforcement back then and the law enforcement people now? Well, I can only speak po for my bureau ng NBI. We are making sure that we are following the process and the law. In any case, wala pong malaki o maliit na kaso. Ang tinitingnan po lagi natin dito ay ang ebidensya, ang batas at ang prosesong dapat pong sundin. Okay. I'll give you an example. Halimbawa, yung nangyari ngayon na pagbabanta
sa ating Pangulo. Nangyari noon sa panahon ni Pangulong Duterte at nagbanta si Leni Robredo. Halimbawa lang, of course, Leni Robredo would not do that kasi I know, wala sa karakter niya. Nagbanta si Leni Robredo kay Pangulong Duterte at matindi yung outburst niya at pagbabanta. At ganon din naggagawa ng follow-up ang kanyang anak. What would have happened? Sa tingin niyo ba, possible na merong gagawang pag-aaresto si PRD tulad ng ginawang pag-aaresto doon sa mga teachers, sa teacher, construction worker, at unemployed college graduate? Well, respectfully, it's calling for an opinion, but siguro meron po akong pwedeng pagbasihan. Base na rin po sa inyong sinasabi na construction worker, teacher, ay inaresto dahil sa banta, posible po. May possibility na baka arestuhin po kaagad ang Vice Presidente noon. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Villanueva may proceed with his interjection when he's ready. You have 2 minutes, sir. Thank you, Presiding Officer, Mr. President. Just two quick questions to our dear witness. Your Honor, malaking bahagi po, Director Matibag, nung sa talakayan dito sa Korte at ng buong sambayanan, whether or not natukoy na ba yung sinasabing alleged tinutukoy ng pangalawang Pangulo doon po sa kanyang video. At binanggit niyo po na may inaasahan po kayong development sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Maaari po ba niyong paliwanag, Director, sa pangkalahatan lamang po kung ano po yung layunin ng mga natitira pang bahagi sa investigasyon po ninyo? Just to clarify lang po, no? Kasi when you testified that the individual's identity will become clearer, does it mean, sir, that the Bureau is now focused on confirming or verifying the identity of a particular individual referred to by the respondent rather than determining whether such person exists in the first place? Kumbaga po, yung tanong lamang po dito, sinasagot po ay sino na yung kinontrata rather than hindi po yung meron nga bang kinontrata? Your Honor, 2 bagay po para makarating po tayo dun sa kasagutan sa inyo pong katanungan. Una, sinabi ko nga po with certainty, meron kinontrata. Ano po yung basihan? Mismo ang Vice Presidente na publicly, it is an extrajudicial admission na tinanggap na niya at sinabi na niya na meron akong kinausap na mag-assassin o mamamatay tao para patayin ang presidente at siya ay pumayag. So that is an admission na meron po. Pangalawa, bakit po natin tinutukoy at tinahanap? Dito na po pumapasok yung kailangan natin siyang makuha, hindi upang sabihin na kami talaga ay nag-usap ni Vice Presidente. Kasi yun naman pong sinasabi ko nga, yung pag-uusap na may papatay at hindi naman nagawa, wala naman po tayong pinag-uusapan na krimen doon. Pero ano po ba ang tinutugunan namin sa paghahanap namin sa tao na yon, sa individual na yon? Yun na po yung sinasabi namin that we have to address the issue of national security, the safety of the President, which is a primary mandate of the National Bureau of Investigation. So pagkat ang banta po sa Pangulo, kapag ito ay seryoso tulad po nitong banta na ito, ito rin po ay magdadaos ng ligalig, kaguluhan, at disrespect po sa ating law and order. And that is the very purpose of the existence of the National Bureau of Investigation. Yung binanggit niyo na may mga persons of interest, so yun nga po, no? Tinutumbok na po nito na nandun na po kayo dun sa sino ang kinontrata rather than meron nga bang kinontrata. Tama po, Your Honor. Thank you, Director Matibag. Nabanggit niyo po kahapon din yung parte ng network ng respondent na tinatawag na Davao Death Squad. Batay po ito dun sa ebidensyang nakalap po ninyo, sabi niyo sa NBI, at meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi gusto kong malaman kung meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi na aktibo pa rin po ba ito noong 2024 kaya naging part ito ng inyong assessment sa kapasidad ng respondent? Sa amin po investigasyon lumalabas na meron pa pong mga existing. At katunayan, without
naming names, ganito po, ilagay na natin sa konteksto na nagsimula po kami sa maraming pangalan and narrowed it down. Siguro ito na inaantay ng marami rin na finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun po. Let me wind up, Mr. Presiding Officer. No, in relation again to the Davao Death Squad that we were talking about, aktibo pa po ba sila noong 204? Aktibo pa rin po ba sila sa kasalukuyan sa inyong nagpapatuloy na investigasyon? Tinatanong po natin ito, Ginoong Pangulo, para malaman natin kung yung ginamit po ng National Bureau of Investigation ay base lamang dun sa historical background na binabanggit po kahapon o meron po na nakalap na mga bagong impormasyon ang NBI na hiwalay na impormasyon tungkol po dito. Well, again, kanina po tinanong po ng kagalang-galang Senator Erwin Tulfo, we are not limiting it to the Davao Death Squad. Sabi ko nga po, meron pong mga aktibo pa sa serbisyo na men in uniforms at kasama rin po dito ang Vice President Sara Security Group po. So even those who are actively involved right now in men in uniform, is that what you're saying? That is something that I can say because general naman, it will Kindly not go wind to the up. identity. Yeah, that will be all, Mr. Presiding Officer. Thank you, Director Salamat Matibag. po. Salamat po. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Isang tanong lang po kay Director Matibag. Doon po sa AO11, nakalagay po doon yung mga miyembro ng task force, no? At yung isang miyembro po doon ay mula sa Transnational Crime Division. Opo. Nabanggit nyo po nung isang araw na nasa punto na po kayo sa inyong investigasyon na chine-check po ninyo kung hindi lang ito isang tao pero kumbaga grupo na po ito or may plot, may ploy, may nagkukuntsaba para dito po sa posibleng pagpatay kay President Marcos. So nagtataka lang po ako sa AO11 kasama yung Transnational Crime Division. So my question is, sa inyo pong investigasyon, meron bang transnational nature itong posibleng pagpatay sa presidente? Meron bang foreign intervention or mga players na hindi po Pilipino sa inyo pong investigasyon? Yan po ay isang sa purpose talaga kung bakit namin isinama para alamin kung sino po. Alam naman po natin, para patayin ng isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need yung kakayahan mo, yung capacity, doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayoryang rason yan, yung pong mga pagbabiyahe ng ating Pangulo, we have to also monitor it because the possibility of endangering the life of the President during his time that is outside of the country, nandoon din po yan dahil sa threat. So kaklaruhin ko lang ha. So yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division dahil yan sa mga biyahe ng presidente, hindi dahil merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano. That is also an angle being considered but that's not the main reason po. Alright, salamat. Salamat po. Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Maraming salamat po aming ginoong tagapamahalang hukom at sa atin pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan, prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba
ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo, opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness. Hindi pa din po sinasagot ang... Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 hours Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent
talilong na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order Officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, sa Senator Judge. diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit nyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na at marahil panglima ng banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Maraming salamat po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second round if you wish. Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw na kanina sinabi natin What na is the hindi pleasure siya... with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? Walang mic. Kay Senator Padilla.
Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you. The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because his time already lapsed. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako napindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kuminsan, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo. Yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you. The clerk of court is instructed to kindly relate to the bell ringer to kindly be consistent in doing the polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted. Senator Officer. Judge Yes. Cayetano Alan. No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, 2 bell sa akin. 2 o 3? Dalawa lang ang bilang ko. 2 lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer at sabi mo nga, liberality, because then if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, wala ngang majority-minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo. The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Rafi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Judge Padilla. Ginoong tagapamahalang hukom, nais lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Pasensya na po. Apo. Kindly wind up, Senator Judge Padilla, but you're gonna bail of the Maraming second round salamat if there po. is one. Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Apo. Sa akin pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP Laban dahil po sa inyo. Tama po. Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin. Tama po. Campaign manager nyo pa po. Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number 1 po sa akin. Tama po. Sa lugar po namin, number 1 po kayo. Opo. Attorney Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba? Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po.
Ayun. So hindi po kayo connected nung panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi po. Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko? Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan. Opo. Ibig pong sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo? Makatulong lang po. Sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato. Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator? Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon. So tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party. Opo. Maipanalo lang po? O ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira? Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanyang pong laban at advokasya. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney. Thank you, Senator Judge Padillas. The Senate President is recognized for his interjections. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan natin kanina. Mr. Witness, yung babalikan ko po yung persons of interest. Itong person of interest, ito yung nakausap niyong actual killer? Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap. Pero yung kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata? Well, persons of interest yun nga po, ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi ba po natin nakausap ito lahat? Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Katunayan, nakakausap na po. So hindi ito yung actual na nakontrata? Yun po yung dumadaan pa po sa proseso ng aming pong pag-iimbestiga. Gusto ko lang by process of elimination, yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata? Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga actual na nakontrata or grupo po. Yung ibang, nasabi niyo may iba rin ba kayong nakakausap pa? Tama po. Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata? Tama po, Your Honor. Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to? Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and Give me an officers example. intel. Bigyan lang kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example. Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po, na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin. So base ito sa human intelligence. Human intel po, tama. Pero pwede ring mangyari na itong person of interest wala ring kalalabasan. Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na... So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, 0. Walang kalalabasan. That is a possibility. Pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya itong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po. So in other words, yung probability, mataas. Mataas po. Gaano kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in Siguro your own opinion. From the scale of 1 to 10, dadudun po tayo ngayon sa 6 to 7 po. 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata. Tama po. Babalikan ko lang yung statement nyo na nakakausap nyo parati yung na-mention nyo yung Vice President Security Group. Tama. Kasama po yun sa isinama natin na pag-aaral po, pag-imbestiga. Correct. Kasama ba sila sa persons of interest itong Vice President Security Group? Meron Kasi pong...
nabanggit niyo kahapon na madali silang tawagin, nandun lahat. No? Kasama ba sila dito sa persons of interest ninyo? Well, Kung pwede niyong sabihin, I know you're investigating, kung pwede lang sabihin, actually, meron pong personalidad na kasama ron. merong kasama doon. But naintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government. Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually doon po sa aming na-narrow down, there are many uniform who is in active service. Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama? Tama po. So paano, kung pwede silang palitan, paano sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkokontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po na galawan. So right now, yung tao po nating sinusundan at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po. Sige. Maraming salamat, Ginong. Salamat Thank po. you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready, sir. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, nabanggit ng ilang testigo bago sa iyo, no? Si Attorney Lotok, na in so many words, above his pay grade yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaaring ang direktor mismo, former director or current director, ang makapagsasabi niyan. Nung sinabi niyong merong security threat na national security threat, nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para pag-usapan ito? Meron po kaming tuloy-tuloy na ugnayan. At sino-sino ang mga ahensya o alin dito sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakipag-ugnayan kayo? Actually po, sinasabi nga natin, meron po kasing security cluster kung saan po natatalakay yung mga kailangan pong pag-usapan. So sa ngayon po, through the Office of the Executive Secretary, meron po akong mga pakikipag-usap doon po sa military units din po natin. If you will not mind, I will not mention the exact military unit po. So there have been interagency coordination to assess and to address itong kinokonsidera ninyong national security threat. Totoo po yan. Yes po. Okay. Doon sa usapin ng pag-iimbestiga ninyo naman, nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. May ba kayong na-monitor na nagbanta naman ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni ni Vice President? Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice Presidente? Yes. Meron ba kayo na-monitor? Wala po. Kung meron man, hypothetically, tama ba yun? Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta. In other words, would you consider in a hypothetical situation revenge as justified if there is a threat to the President, he decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the Vice President, whoever. Palagi ko po hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ang kanyang paghihiganti para magbanta po. So ang paghihiganti, self-defense ba yun? Hindi po. Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa'yo. Hindi po. Or kung ikaw ay... when is it allowed? When is self-defense a valid, how do you call it, assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan? Nakabalangkas po yan sa revised penal code, kaya lang hindi ko po kabisado, pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw, nangyayari na at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng
ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, doon po pumapasok yung self-defense na valid. May mga po siya, elemento. So, just to wrap up, so ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi tama. Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, doon po sa konstitusyon bilang isang Pangulo ka, meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po. Okay. Maraming salamat. Thank you, Mr. Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Anika. For easy reference, in case there are future reminders or complaints. Who is next? Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir. Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. Just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Kasama na, sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations? Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence. Okay. Are you aware na may... alam nyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yun? And are you aware na may demolition noong panahong yon involving 217 families who were facing eviction? Tama po, ang pagkakaalam ko po, si Sheriff Abe ay dala-dala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po. A simple search online would provide further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceed. Alam niyo ba ito? Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan. Alam niyo bang 31 po yung namatay yung panahon yon? Yun po, nalaman ko po kanina. Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay, kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na paalisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng
ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisiya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers ay huwag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan nyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung Thank you. oras ko. Last 2 minutes na po. Thank you, Senator Mr. President. Judge. Thank you, Mr. Presiding Officer. Salamat po. Tapos na ba yung oras ko? Sabi ni Anika, tapos na daw. Pagtabla yun sa basketball po, pagtabla sa last 2 minutes. May extension na 5 minutes po. Thank you, second round. Thank you, Senator Judge. Go.